O, Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, yung ginagawa mo, demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag na batas. Number one. Number two, kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo kapag yan ay culpable violation of the Constitution. O yun, ang hamon ko sa kanya. Po, nasa sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi siya dadalo sa Alyansa Rally kasi hindi niya matanggap yung nangyari po kay PRRD. Balat kayo pala. Kung ay isang milyon, yan ang sagot ko sa kanya. Kulay mo lelang mo. Kumusta po ang inyong kampanya? Umalis daw kayo sa alyansa. Sabi naman ni Attorney Panilo, tinanggal daw kayo, ma'am? Ano po ba ang katotohanan nito, ma'am? Ay, nako, kasi malabo. Di ba malabo kasi yung nangyayari. Hindi ako hindi sisipot si Senator Camille, hindi sisipot si Pia. Eh, parang malabo. Tapos, narinig ko, hindi na raw ako binabanggit. Tapos, labing isa lang daw kami. Eh, ayoko nang malabo. Klaruhin na natin. Sinabi na ng mga tao na namamangka ako sa dalawang ilog na hindi totoo. Sinabi ng mga tao, kasi pumupunta ako sa alyansa ko minsan, eh, sinabi nila na manggagamit daw ako. Hindi naman. Ang gusto ko lang, tinitiis ko lang kasi kapatid ko, ayoko siyang mapahiya pero hindi ko na kinaya. At mas maganda siguro, sabihin na lang yung totoo, magklaro, eto yung linya, hindi ko tanggap ang nangyari kay Presidente Duterte. Hindi ko matanggap na ini-impeach si Inday Sara. Hindi ko tanggap ang gulo na ginagawa. Kaya mabuti na, mula pa naman sa umpisa, sinabi ko, independent na lang ako. Sasama lang ako sa alyansa. Pagbarkada ko, kay yung anak ko, yung first ba sa Lawag, hiyang-hiya na, sabi, ma, kailangan sumipot ka, mapahiya man ako dito sa Lawag. So pumunta ako. Ganun lang, pagbarkada ko. Pero talaga, independent ako mulat sa pool. Alam ko, magiging away-away ito. Hindi ko naman akalain ganito kagrabe. Naging bardagulan na talagang totoo. Eh, hindi ko na kaya. Mas maliwanag, umalis na ako sa alyansa para hindi na sila mahirapan na hindi ako binabanggit. Hindi na rin ako mahirapan na patumpik-tumpik. Ngayon, naglabas po si Amy. Congratulations, Senator Amy Marcos, dahil sa mabilis na paglalabas ng initial, no? Yan ang maganda eh. Nagkaroon ng mabilisang anong tawag diyan? Mabilisang investigasyon tungkol sa pagkakahuli kay Tatay Digong at may initial findings na agad. Initial findings pa lang po, hindi pa po to yung final findings, no. Ang mga initial findings po ay talagang ang dami pong nalabag, no. Ayon po to kay Senator Amy, congratulations po sa paglalabas ng mabilisan. Pa-happy birthday mo na yan kay Tatay Digong, pero ganun pa man eh hindi ka pa rin namin iboboto. Dahil ang tanging iboboto po namin ay ang in-endorse ng ating Tatay Digong, di ba? Happy birthday, Tatay Digong. Pero natutuwa tayo kasi kapatid mismo ng Pangulo yung nagsasabi sa kanyang initial findings. Ito, marami po nilabag. Isa na riyan yung walang due process talaga, no? Hindi po naharap. Warrantless arrest ang tawag ni Amy. Kahit na may warrant po ng ICC, warrantless arrest pa rin dahil hindi po yan inisyuhan ng ating local court. So ibig sabihin po, may mga pamantayan po yung warrantless arrest, di ba? Ang on top of my head, ang mga tanging dahilan para mag warrantless arrest, una, yung actual crime, nakita mo, sinaksak. Pwede mong arestuin yan, hindi na dapat yan wina-warrant of arrest. Kasi the person is actually committing a crime o kaya in hot pursuit, 'di ba? Nakita mo yung mga pulis, may sumigaw, saklolo, merong ano sa akin, sinasaksak ako. Kahit hindi nyo nakita yung saksakan, putya, pagka in hot pursuit, may nakita ka, alam mo nagkasaksakan, may nakita ka na may tumatakbong may kutsilyo, ay pwede mo nang arestuhin kahit walang warrant of arrest. Okay. Ikatlo, yung mga
patakas. Nasa ano na, nasa immigration na, no? Nasa airport na. Alam nga naman maghanap ka pa ng, ibig sabihin, kahit hindi pa po lumalabas yung warrant of arrest, pero nasa airport na siya, patakas na, pwedeng hulihin. Ganun po yung ano, no? Ganun po yung mga warrantless arrest. Okay. Pag may nakita kang nagsasaksakan, aba, tumakbo ka uwi. Yung mga takas pa sa bilangguan. Sa initial findings po ni Senator Amy, wala po, hindi po pwede na i-warrantless arrest si Tatay Digong. May pinapakitang warrant of arrest. Hindi nga po kinikilala di ba? Kung wala pong jurisdiction, halimbawa po may warrant of arrest, kung lahat po ng warrant of arrest kikilalanin natin, tignan nyo naman po, ang mismong taga-ICC si Amir Khan o kung ano, may warrant of arrest po yan sa Russia. Pero dahil hindi nila kinikilala, walang jurisdiction yung Russia dun sa Netherlands, hindi po nila ibibigay dapat. Ganun po talaga. Nasa Netherlands si Khan. May warrant of arrest siya sa Russia. Huwag nyo po sabihin hindi totoo yan. Alam nating lahat na merong warrant of arrest. Nag-issue si Putin ng warrant of arrest dyan sa mga yan. Ibig nyo ba sabihin, sinurrender ba si Khan? Mismo yung ICC, nagpapatupad sila ng mga jurisdiction. Walang jurisdiction yung Russia sa Netherlands Bakit naman dadakipin ng bansang Netherlands si Khan sa ICC? Ganon din dapat ang treatment natin kay Rodrigo. Happy birthday, Rodrigo Duterte. Diba? Hindi po ganon. Yan yung isa sa mga findings. Ito po lahat on top of my mind. Isa pa pong mga illegal na nangyari na hindi po pinalapit, no? Hindi po nakausap yung mga kamag-anak. Aba, bawal po pala yan. Pag nag-request po pala yung huhulihin, no? Huli muna. Hindi naman natin kinikilala yung warrant of arrest ng ICC. Tanungin mo nga si Claire, sasabihin yan, hindi tayo makikipagtulungan bakit mo iwawaran? Okay. Ayun pa, yung hindi pinakausap yung pinakamalapit na kamag-anak, ay bawal po pala yun, no? Tapos yun pong hindi po pinadaan sa korte, local court. Mismo pong ang nilabag na yung ICC. Alam nyo, dyan ako hindi hanga sa ICC. Alam nyo, ICC, sa totoo lang, mas grabe pa po kayo, no? Kung yan pinapayagan ninyo, lahat na lang kikidnapin. Pwede rin pala kayong kidnapin, no? Kung inaalaw nyo po na litisin kahit sa paraan na kinidnap, pwede palang kidnapin ng Russia si Amir Khan. Di ba? Pwede palang kidnapin ng Russia yan, tapos litisin sa Russia. Kasi yan yung pinalalabas ninyo Happy birthday, Tatay Digong. Yan yung pinalalabas ninyo na pwede pala yung kahit mali yung paraan. Sabi nga ng Vice President ng Pilipinas ay kinidnap. Pwede palang litisin kahit galing sa kidnap. Di si Khan pala, yung prosecutor, pwede rin palang kidnapin niya ng Russia at litisin sa Russia. Di ba? Pag kinidnap po si Khan ng Russia, syempre magagalit kayo. Magagalit ang lahat. Isa pa, walang red notice. Eto nabasa ko lang, pero dahil wala akong kodigo, yung mga natandaan ko lang, walang red notice. Ibig sabihin, ang naibigay sa Pilipinas na notice ay diffusion, no? Sayang daw binabayad sa akin. Sino ba nagbabayad sa akin? Kolektahin mo na nga. Manguli. Ikaw na nga mangolekta kung sino may nagsabi nun. Okay, diffusion notice na pinaliwanag po
ng isang ICC accredited na kung hindi ako nagkakamali, tinanggap na po ng tinanggap pa lang, hindi ko sinabing inaprubahan. Tinanggap po yung application for asylum. Sabi niya, ang nagbigay po ng request para diyan sa diffusion na yan ay Pilipino. Pilipinas, anak ng tinapay. So tayo po yung nagpapahuli kay Tatay Digong at ang tumugon tayo din. Pinadaan po natin yung request, nagre-request tayo sa Interpol para mahuli si Tatay Digong. So, mga pulis din natin yung humuli. Para lang masabi, sabi ni Senator Amy, mali na naman yun. Hindi po tayo nagsasabi niya si Senator Amy. Nung tinanong po itong si napakagaling na speaker na unofficial spokesperson na si Auntie Claire, ang sagot ba naman ni Auntie Claire ano daw? Sana maging parehas naman si Senator Amy. Sana ay wag lang makikinig sa mga pro Duterte. Pro Duterte pala yung magkapatid na Rimulya. Pro Duterte pala si General Torre. Pro Duterte pala si Marbil. Pro Duterte pala yung spokesperson ng PNP. Para sa kaalaman po nitong hindi siguro nanood to si Auntie Claire. Halos lahat po ng spokesperson, yung resource speaker, nagtataka nga kami bakit walang Duterte. 'Di ba? Walang Duterte. Doon walang pro Duterte, panay pro Marcos. Si Gibo Chodoro, si Anyo, ayan. Tapos isa pa, ayan, sa mga naalala ko lang doon sa sinabi ni Amy Marcos, isa pang pagkakamali, yung actually, dito po nagbubuhol-buhol yung Rimulya, yung isa sa mga Rimulya, yung mas batang Rimulya, no? Yung sinasabi niya na umakto sila sa pamamagitan ng chismis. Sabi ni Senator Amy, imposible. Kasi March 10 pa lang ay handang-handa na yung PNP. Di ba? Ibig sabihin, sila po ay umakto sa pamamagitan ng chismis. Napakalaking kalokohan naman yata nun. Di po ba? So hindi po katanggap-tanggap. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Ellen Atulin, now, she is caught in between and made a way for Panelo to use her as a pawn against her own brother. Pahayag naman ni Isko Nuevo, tama lang ang hamon. Maniniwalang kami at iboboto ka namin kapag ginawa mo ang hamon na yan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Auntie Obamina, I think she is sincere. It is her initiative to call for a Senate hearing concerning the arrest of FPRRD. The hearing is beneficial as it unfolds the truth to the public who viewed it. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.